Narinig niyo po ba yung testimony? Ano po? Alam niyo po ba kung ano ng testimony nila? The grace, no po, the grace nung testimony po nilang lahat. The grace and glory, no? Every grace and glory, sabi ng Lord na po, there's a testimony, there's a story. Every grace and glory, there is a story. Amen. So yun yung pamagat ng storya ng dalawang mag-asawa, no? In every grace and glory, there is a story. Amen. So dahil living testimony po ang kanilang mga buhay, I believe and I pray po na naniniwala kayo na totoo po ang pagkilos ng Panginoon sa lahat po ng naniniwala sa Kanya. Ayan. Pakibantay niyo na lang po yung inyong mga mic, pag na-open kasi nakaka-distract po talaga siya kapag may nagme-mensahe. So purihin po ang Panginoon sa mga co-host, please, please, please. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Bantayan niyo po ang mga mic, ng natin. Tonight is a special night, po? Special night for the favor of favor. Po? Hindi ko pili lang. Meron lang akong pinili na, ewan ko kung papasok, no, na inimpress lang ng Lord na kailangan pumasok sa gawain ito. So, hindi aksidente na andito po kayo, po? Dahil this is the day, that the Lord has made. This is the month of favor. Yun po yung release ng Panginoon. So, tayo po, ay magpunta sa gawain ngayong gabi. Bago po yan, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of our living God, we praise you, O God. We magnify your name. Thank you for today, Lord, sa araw na nakasikat sa bintana ko ngayon, O God, na nagpapatotoo that your love, Panginoon, and grace, Lord God, and glory, Panginoon, ay laging sumisikat, mabuti o masama ang isang tao, katulad namin, Ama, na hindi may pagkakaila, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na walang paborito. Ikaw ang Diyos na nagpapala, Panginoon, mabuti man o masama ang ginagawa namin sa harapan mo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, at nagpapatawad sa lahat na nagkakasala sa iyo. Amang banal, sa harapan mo ngayong oras na to, pinagagamit ko po ang aking buhay. Gamitin mo ang aking bibig. Gamitin mo ang aking mind, Lord. Gamitin mo ang aking tenga. Salamat, O Diyos, na patuloy mong kinakasangkapan ng aking buhay. At alam ko, Panginoon, na hindi madali para sa akin, ngunit madali para sa iyo. Alam ko, Lord, na imposible para sa akin, ngunit walang imposible sa iyo. Kaya ngayong gabi, pagpalain niyo po ang bawat isa dito, Panginoon. Linisin mo yung kanilang mga puso, O Diyos. Hindi sila papasok dito, Panginoon, para sa maling motibo. Hindi sila papasok dito, Panginoon, dahil lang, Panginoon, merong ibang pakay, O Diyos. Balutin mo, O Diyos, ng iyong banal na dugo ang gawain ito. Hugasan mo ang aming pagkatao mula ulo hanggang paa. Linisin mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, O Diyos, ng may katapatan. Sapagkat hindi namin kayang dayain, hindi namin kayang pekein, hindi namin kayang linlangin ang isang Diyos na katulad mo na lumikha ng katulad namin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. I-disenyo mo ang mensaheng ito, Panginoon, ng pagpapala, O Diyos. Gisingin mo ang mga natutulog, Panginoon ko. At hayaan mong marinig nila ang mensaheng ito, Panginoon, na hindi na mauulit, Panginoon. Hindi mauulit, Lord God. At kung hindi man karapat-dapat, Panginoon, kami, Lord, salamat kasi ginagawa mo kaming karapat-dapat because of your grace, because of your mercy, for your glory, O God. In mighty name of Jesus, Panginoon, and by the power of the Holy Spirit who resurrect you from the dead, Lord, I plead the blood of Jesus to manifest, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Na huwag mong hayaang matulog ang aking mga kapatid, Lord, in the name of Jesus, na pagkalooban mo sila ng gising na espiritu, O God, dahil sinabi mo ngang mahina ang laman, ngunit malakas ang espiritu, O God, na mapaglabanan nila, as you said kay Peter, Lord, hindi mo ba kayang gumising? O magtalaga ng oras kapag sinabi ng Panginoon na gumising ka, na manalangin ka, na makinig ka,
Maraming salamat, Ama. Huwag nawa nilang ma-miss, Panginoon, ang gabing ito, Lord, sa pagpapahayag mo, O God. In mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, I pray. The Father, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Lord, ikaw po ang mag-glorify ngayong gabi. Hindi nila ako makita, Panginoon, kundi ikaw lang ang makita nila. Hindi nila ako marinig, kundi ang tinig mo lang ang marinig at tumusok sa kanilang mga puso, sapagkat ang iyong mga salita ay magkabilang tabak, Panginoon, at makapangyarihan. Salamat sa bawat inspirasyon ng iyong mga salita na ibinaba ngayon, O God. In mighty name of Jesus we pray. Panginoon, inaalay ko po sa iyo ang gawaing ito at ang ministeryong ito, Panginoon, sa lahat ng bumubuo, Panginoon, ng ministeryong ito. Gisingin mo ngayong gabi kung ano ang ipinakita mo sa kanya noon, Panginoon. Gisingin mo ngayong gabi kung ano ang binilin mo sa kanya noon. Gisingin mo ngayong gabi, Panginoon, ang responsibilidad na ibinigay mo sa kanya noon hanggang ngayon. Ama, gisingin mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, God. I declare, Lord, na maging bukas, Panginoon, ng mga isip at puso ng aking mga kapatid ngayong gabi. And I declare victory by the power of the Holy Spirit, hindi sa aking sariling kakayahan, sapagkat ikaw ang Diyos ko na tinataas, O Diyos, the Son of our living God, Jesus Christ. In mighty name of Jesus we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bless them, O God. Hallelujah. Balutin mo ng iyong banal na dugo ang bawat isa na nandito sa gawain, O Diyos. Lord, hallelujah. Gawin mo, Panginoon, na mapayapa ang sitwasyon ni Kuya Manuel right now. In mighty name of Jesus, Lord. Na sa oras, Panginoon, na siya ay gagamitin mo ngayong gabi, Panginoon. Lord, hallelujah. In mighty name of Jesus, I pray na mapunta siya sa place na payapa, Panginoon, sa tamang oras mo, Lord God. Sapagkat walang imposible sa iyo, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So magbasa po tayo, no? Pakibasa nga po, Nika, yung Revelation, Veronica. Revelation 3:8. Revelation 3 verse 8 po. Amen. Amen. Sabi po dito, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking mga salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binubuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Purihin ang Diyos. Eparta. 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 Be open. Ano pong sabi ng Panginoon? Binubuksan niya, no? Alam niya yung ginagawa ninyong lahat. Alam niya yung ginagawa nating lahat. Ano po? Ayo, hallelujah. I rebuke in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name. Ano po? Katulad po, ano, sa mga kapag nagsasalita po ako, ano, I include myself. Uunahin ko na po, ano, I include myself kasi bago ko to i-declare sa inyo, bago ko to ipahayag sa inyo, ano po, sa mga mindset ng mga tao na nandito sa loob ng gawain, I include myself. Hindi lang kayo. Kapag sinasabi ng bibig ko na kayo, ikaw, I include myself. Po, hindi ako nagyayabang sa harapan ninyo. Hindi po ako nagyayabang sa harapan ninyo. Kung meron akong iyayabang sa harapan ninyo, yung Panginoon lang po. Ano? Sapurihin po ang Panginoon dahil dyan. Okay, hallelujah. So let's pray na buksan ang mga pintuan po ninyo. Ano? Hallelujah. So glory to God. May mga tao dito na maraming nawala sa inyo. May mga tao daw dito na makikinig ngayong gabi na maraming nawala sa inyo. Dignidad. Amen. May mga nawala na buhay, binawian ng buhay, mga mahal sa buhay, kamag-anak. Amen. Mga importanteng tao sa buhay. Amen. Mga nanakaw na mga salapi sa pamamagitan ng mga kasakitan ng mga kamag-anak. Amen. Mga sumali sa mga negosyo. Amen. Na nawala ng pera. Hallelujah. Mga mantle. Pag sinabing mantle, yung protection na una na protectionan ka ng Lord, pero dahil sa disobedience mo, na-break siya. Nawasak siya. No? Nandun yung protection ng Diyos, pero dahil sa hindi mo pagsunod,
nawasak yung proteksyon na nilagay ng Panginoon. Yun yung mantle. Yung mata, di ba may protection yan bago yung pupil ninyo, no? Nawasak yan kasi nabulag kayo sa katotohanan. May mga nawasak na dapat matatanggap nyo na sana, pero dahil sa disobedient ninyo, nalihis. Amen? Epata. Eparta. Ngayon, bubuksan ng Diyos yung mga pintuan, no? This is the year of favor. May mga tao na it's not really ano po, itong mensahe nito hindi talaga siya mensahe, it is revelation, ano? Hindi ko dinadagdagan yung revelation ng Diyos, pero mas pinapaunawa ko lang sa inyo yung sinasabi ng Diyos. No po, hindi it's not my revelation, it His revelation. No po, ginagamit lang ako ng Diyos para ipahayag ko sa inyo yung sinasabi ng Diyos. No po, at that is the will of the Lord. Kaya niya, hindi dahil ako, ibig niyo sabihin dahil kay Moises, ibig niyo bang sabihin dahil kay Jeremiah, ibig niyo bang sabihin dahil kay Job, ibig niyo bang sabihin dahil kay Daniel, ibig niyo bang sabihin dahil kay Joshua? It's not about them. Hindi na tayo nag-uusap about dito, about sa akin. Walang pakialam, walang kinalaman yung buhay ko dito. Na po, it's not about me. Hindi na rin yan tungkol sa inyong lahat. No, kaya sa lahat po ng mga nandito sa loob ng gawain, kung iniisip mo ang buhay mo ay tungkol sa iyo, you're in danger. It's not about you anymore. Kaya yung mga nagsasalita diyan, I have anxiety, may anxiety ako. No, hindi ko alam kung bakit naisip ko to. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko to. 'Di ba? May problema ka. May problema ka. Hindi na to tungkol sa iyo. Kailangan nyong maunawaan na it's not about you anymore. Hindi na to tungkol sa kwento ko o kwento mo. Tungkol to sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. It's about grace and glory. Amen? Karamihan nga sa atin dito mercy na lang yung nare-receive nyo galing sa Diyos. Alam niyo ba yun? Karamihan dito, kahit alam ninyo na mali ang ginagawa ninyo, nagpapatuloy kayo sa gawa ninyong mali. Kaya alam niyo po, ang natatanggap na lang ninyo, mercy from the Lord. Mercy. Kasi binibigay niyang grace every day. Na po, kasabay ng mercy, kinahahabagan niya kayo. At pag hindi pa kayo tumigil sa mga pinagagawa ninyo, nating lahat ng kadisobediyan sa Panginoon, huwag kayong mag-alala. You deserve all the consequence. You deserve. Kasi kung hindi natin deserve ang grace and glory ng Lord, 'di ba? Yung mga pagkakamali natin na ginagawa, we deserve the consequence. Huwag niyong sabihin hindi niyo yan deserve. Kung ano man ang maranasan niyo ngayon, i-self-check niyo yung sarili niyo kung anong ginagawa niyo sa harapan ng Panginoon. Amen? Genesis 41:14. Amen? Sino po yung binigyan ko ng Genesis 41:14? Nori J, ikaw ba? Amen? Jane, nandyan ka ba? Ikaw ba'y binigay ko ng Genesis? May mga message po ako no, sa messenger. Please, pakicheck niyo po yung inyong messenger para hindi po tayo magtagal. Genesis 41:14. Naririnig niyo pa po ba ako? Yung pong mga matutulog na, kung matutulog lang po kayo, please left the group. Mag-left na lang po kayo. Kung matutulog po kayo, ano po? Kasi sayang yung mensahe ng Lord Kung hindi niyo po kayang bigyan ng paggalang, ano po? Yung mensahe ng Panginoon, you can leave. You can leave po. Matulog na lang po yung mga Ito po. Praise God. Sige, babasahin ko po yung Genesis chapter 41:14. Ang sabi po doon, ipinatawag agad ng Paraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya ay nag-ahit, nagbihis, at madaling humarap sa hari. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Sa buhay po ni Joseph, pinatotohanan po ng Panginoon kung paano ang naging parte ng kanyang buhay, sa mga pagpapala na ginawa sa kanya ng Panginoon.
no po? At ang lahat ng iyon, no, ang kapalit nun ay nasa kanyang destiny relationship na ginawa niya. Amen? At ang prophetic destiny na nangyari po sa kanya. No? Meron siyang prophecy, meron siyang wisdom, ano po, na ginamit ng Lord to use his life. No? Hindi man ngayon yung favor, no? After nang nirelease niya yung vision sa kanyang mga kapatid, marami po siyang pinagdaanan, katulad natin na maraming pinagdadaanan, and then God reward him. Amen? Job 42:10 po. Amen po. Job 42:10. Pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Amen po. Amen. After po ng suffering, amen, andun po yung provision ng Panginoon. Na po? At nalalaman niyan sa bawat kwento na ginamit ng Diyos. They are righteous men. And they are not, hindi po sila excuse. No? Kaya, kung tayo po, di ba po, sila nga na righteous hindi excuse, ikaw pa ba? Pero anong ginawa po ng Diyos? Binalik niya. No? Kaya lang, magkaiba kasi yung pagpapala talaga ng Diyos sa taong sumusunod kaysa sa sumusuway. Amen? 1 Peter 5:10. Amen. Praise God. Ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Purihin at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Amen. Praise the Lord. The grace called favor. Amen. May the grace of God and favor of the Lord be upon you right now in mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, no? May the Lord bless you sa lahat ng mga bagay, no, para sa kalwalatian ng Panginoon. May the grace pour to your life sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, no? I-prosper ka ng Lord when it comes, Panginoon, sa kanilang mga family, negosyo, no, buhay, at mga mahal sa buhay. At sa mga tao na nakapaligid sa inyo in mighty name of Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, sa lahat ng nawala sa inyo, no, ang Diyos ang magbabalik. I believe this December, maraming tumanggap ng favor of God na galing, napuhunan ng panalangin. Na po? Kaya, ang grace po, na pinur ng Panginoon, pinapaunawa po sa atin na magkakaloob siya ngayong month na to hanggang 31 ng December, makakatanggap po ang bawat isa ng pagpapala. Amen? And kahit minsan truth, katotohanan, no, bubuksan ng inyong mga mata. Kahit katotohanan, masakit man sa inyo, that is goodness of God. Huwag niyong tatanggapin yon na negatibo. Lahat na matatanggap ninyo, mabuti man o masama, that is from the grace of God for His glory. At anuman ang nawala, babalik po sa inyo in mighty name of Jesus. Psalm 5:12. Amen po. Psalms 5:12. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung mantle po, yung protection ng Diyos, be upon you. Sa mga tao po na nakatalaga sa mga message na binigay ko sa inyo, no? Yung mga binigay kong verse sa inyo, para sa inyo yan. Binigay yan ng Lord para sa inyo. Angkinin niyo po yung mga declaration na yan. No? Siya po ang nagpangalan diyan. Sa hindi po nakabasa ng binigay kong declaration, ano po? No, not my fault, no? Not my fault. Kung hindi niyo po na yan. At kung sino ang sumalo na bumasa, angkinin mo yan. Angkinin mo yan para sa iyo. Para sa iyo yan.
by the grace of God, no po, lahat po tayo, re-receive ngayong gabi ng pagpapala po, sa lahat ng makikinig at magbubukas ng mga tenga. Amen? Hallelujah. Are you free po? Exodus 12:3, Kuya Manuel. Free ka na ba, Kuya? Nasa labas ka pa rin? Sino pong available? Exodus 11:3. Ayan, sige po. Yan, medyo po. Kasi nasa McDo ako. Ayan, nasa labas pa rin po ako. Sorry for ang tagal ko po. Super late. Dinig po ba ako? Amen po. Yung voice ko. Exodus Sige. 11:3 po. Pakibasa po Exodus 11:3. Yeah. Ako naglalag pa. Give me a second pa. Oh gosh. Exodus 11 verse 3 ate, no? Yes po. Okay. Ate, English, babasahin ko po ah. Sige lang po. Sige. Exodus 11 verse 3. Sabi dito, the Lord made the Egyptians favorably disposed toward the people, and Moses himself was highly regarded in Egypt by Pharaoh's officials and by the people. Amen. Salamat po, Kuya. So, you're a people of God. Ano po? Hindi lang po ngayon yung mga Ehipto. So, sabi niya po dito, niloob ng Panginoon. Ibig sabihin, will ng Lord po ang nangyari at naganap. So, ngayon po, will ng Lord din ang magaganap ngayong gabi. Ano po? Kaya purihin ng Diyos, hallelujah, niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita at iginagalang ni Moises ang mga opisyal ng Paraon at ng mga mamamayan ng Ehipto. Na po? One day in your life, na po? Katulad ko, darating din sa inyo yung destiny helper ninyo. Your prophetic destiny. No? In my life, na po, salamat sa Lord kasi si Kuya Manuel ang dinala sa akin ng Diyos as my prophetic guidance. Na po? And it is clear sa buhay ko, no, sa sarili ko na si Kuya mas bata sa akin. He is only 23 years old na nagpapagamit sa Panginoon. Na po? And lahat ng mga sinabi niya sa akin, lahat ng nangyari sa buhay ko before pa, na po, that is true. And that is true the prophecy na niread niya sa akin. He don't know me. Alam niyo hindi niya ako kilala. 'Di ba? Alam niyo hindi niyo rin siya kilala. Pero God impressed to him my life. No? Siya yung tao na pinagpe-pray ko na, Lord, bigyan mo ako ng kapartner na prophecy. Bigyan mo ako ng leading. Kung gusto mong gamitin ang buhay ko, magdala ka ng tao para sa akin. Bigyan mo ako ng nanay. Bigyan mo ako ng tatay. Yun ang dasal ko. No? Kasi may mga tao na tinanggal sa buhay ko. At alam kong hindi aksidente ang lahat ng yun. No po? And I have to accept the reality na may mga bagay na tatanggalin ng Diyos sa buhay natin. Amen? And tonight, I believe po kahit tanongin nyo kay Kuya Manuel, kinausap ko siya na may gagawin ng Diyos ngayong gabi at gagamitin ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Ang grace ng Panginoon, ay makikita ninyo bilang mga tao, sasabihin nyo kasi, we are battling spiritual right now. No, we are living by the Spirit, believe it or not. Maniwala kayo, from the beginning, in the beginning, di ba? In the beginning, ang Diyos po, ginamit niya ang salita. No? From the beginning pa lang, spiritual na ang laban, tama ba? From the beginning, spirit na eh. Ang spirit na ang kumikilos, tama? Lahat ng creation, spirit na ang kumilos. Even you, di ba? Even the creation, ikaw, ginawa by the Spirit. Amen? Nung hiningahan ka ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos pumunta sa'yo. Di ba? Yung Spirit, no? Di ba? So, we live by the Spirit. Maniwala ka hindi. Ang buhay natin, mali pala yung akala natin. Sabi natin, mali pala yung sinasabi natin na tao kasi ako. Tao lang ako. No? Sa lahat po ng nagsasalita na tao lang kayo. No po, nagkakamali kayo. Ngayon, kung tunay na tumanggap kayo sa Lord, dapat you are living by the Spirit. You need to live by the Spirit.
Dahil anong sabi po sa Galatians 5? Pinapaunawa sa atin ng Panginoon right now, no? Na kung totoong tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo as your Lord and Savior, you're not living by the flesh. Malinaw yan. Bakit? Bakit po? Hindi kailangan magsama ang laman at espiritu. Malinaw yan sa salita ng Diyos. That is the will of the Lord. Napakalinaw po niyan, di ba? Hindi pwedeng magsama ang laman at espiritu. So, ano ka ngayon, kapatid? Tao ka lang? Ngayon, declare. Declare, di ba? Are you ordinary? Di ba? Tao ka lang? Kaya ka ba nakakagawa ng kasalanan kasi tao ka lang? Hanggang kailan mo i-declare, tao lang ako kaya ako nagkamali. Tao lang ako kaya ako nagkasala. Tao lang ako kaya ako. Amen? Hanggang kailan mo i-declare na tao ka lang? Hanggat sinideclare mo na tao ka lang. Amen? Hindi mo mararamdaman ang supernatural power ng Lord. Hanggat sinasabi mong tao ka lang, mananatili ka sa kasalanan. Hanggat sinasabi mong tao ka lang, hindi ka makakawala sa pagkagapos ng kaaway sa'yo. Hanggat dinideclare mong tao ka lang. Dahil ang totoong tumanggap sa Lord at lumalakad sa Espiritu ay nagkakaroon ng kapangyarihan at hindi takot. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, no po, tayo ay tinawag ng Lord at hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kung hindi kapangyarihan at pag-ibig. Amen? Disiplina sa sarili. Kaya kung ikaw tao ka lang, wala ka talagang magagawa. Kasi yun yung belief mo eh. Tao ka lang. Hanggang dyan ka na lang. Tao ka lang. Amen? So today, na po, ipapakita sa atin yung tatlong dimension ng operation ng grace ng Lord. No? Ito pa lang mga kamay mo. No? Ito pa lang mga kamay natin. Itong head natin, itong kamay natin, itong feet natin, there is operation of grace. Kaya pala sinabi ng Lord that you are the temple of God. No? Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, you are the temple of God. Yung head, kaya sinabing itong head, ito yung nag-a-activate, no? Nag-a-activate na i-reset ng Lord yung mindset mo. No po? I-reset ng Lord, gagawin yung creativity nito, no? Mga bagay na yung mga bagay na ipapa-create niya sa'yo through your mind and understanding sa Word of God. Ito yung re-renewhin ng Lord. Physically, sabi niya, spiritual tayo, di ba? Pero, spiritually, may gagawin ng Lord sa mind ninyo. Sino ang umi-amen dito na nagtatransform ang Lord ng mind? Di ba? Nagtatransform ang Lord ng mind. Di ba? Kaya nga nakapagpatawad eh. Di ba? Kasi, kung nasa laman pa siya, hindi niya kaya magpatawad. Kasi, God used your head for the dimension of His operation in this world. God is working. God is working. Para maintindihan ninyo ang salita ng Diyos. Your hand representing the productivity that the Lord will bless the work of your hand. Sino dito yung nakakagawa ng kamanghamanghang mga gawa ng kamay na hindi kayang abutin ng isip ng tao? Amen? Sino dito yung mga humahawak lang nakakapagpagaling? Because of your belief. Dahil hindi mo na iniisip na tao ka lang. Because you believe that there is power releasing sa lahat ng tahawakan ng kamay mo, sa lahat ng gagawin ng kamay mo, sa lahat ng ililay hands ng kamay mo. Ang operation ng Lord, amen, is through the power of your hand. Amen. Itong kamay ko po na to, hindi ko naman to ginagalaw. No? This is not my power. Subukan nyo pong gawin. Isang kamay ko lang ang ginagalaw ng Panginoon tuwing nagre-release siya ng kapangyarihan. No? Di ko nakikita. Hindi ko nakikita ng kamay ko kung anong nire-release ng kamay ko tuwing pinapagalaw ng Diyos yung kamay ko. Na ang sabi ng tao, may epilepsy ako. Hindi totoo yun. And I don't care. I don't care. No? Hindi ako natatakot na husgahan ako ng tao sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. I am so honored. Kasi yung buhay kong physical, ginagamit ng Diyos para sa ibang tao. There is power releasing in my hand. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Purihin ng Panginoon, no? Alam nyo,
Alam nga ng Diyos kung anong kamay ko yung papagalawin. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Diyos na crack yung buto ko dito. Alam ng Diyos na may crack yung buto ko dito. Dahil sa aksidente ko sa motor. Hindi niya pinapanginig itong kamay ko kasi yung body ko is His temple. May crack po yung buto ko dito sa pinaka-joint ng kamay ko. Kaya nung naramdaman ko yung blessing ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos po sa katawan ko, never kahit kailan hindi niya pinagalaw tong kamay ko na to. Isang kamay lang ang pinapagalaw ng Diyos. Isang kamay lang ang nire-releasean ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ito. Kasi alam niya na kapag winasiwas ko tong kamay ko na to, alam niya na may crack to. At nakaka-amaze lang kasi lagi niya pinapagalaw yung kabila lang. Kapag minsan, sinasarado ko yung camera ko, talagang nagwawasiwas yung kamay ko ng ganyan. Hindi ko alam kung ano yung lumalabas sa akin. Maraming magsasabi na magpapatotoo ng mga tao na sinasabi ko lang ito, hindi sa sarili kong lakas. Na po, kaya yung mga kamay ninyo, ginagamit ng Diyos yan, hindi lang kamay ko gagamitin ng Diyos. Kung naniniwala kayo, no? May mga tao dito na nakakagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa pamamagitan ng kanilang kamay. Na po. At yun ay regalo ng Diyos. Amen? The Lord will bless your work. Kasi you are one. Kailangan nyo maintindihan na you're one. Sino yung nakakapagsulat dito na kapag nagde-devotion kayo, magsusulat kayo ng mga naiintindihan ninyong salita na ang daming pumapasok sa mind ninyo, ginagamit ng Diyos kapag nagsulat ka na at natapos mo yung devotion mo, parang hindi ikaw yung nagsulat ng devotion. There is power controlling your mind and your hand to write. Diba? There is power. Amen? Nasa desire nyo lang. Nasa belief nyo lang. No? Dinidesire, no? Nasa desire. Kapag naniniwala ka, no? Kapag every time na may victory ka, alam niyo po ba, ang Lord, no? Binigyan niya ako ng victory this week. This week, binigyan niya ako ng victory. Bumili ako ng bulaklak para sa kanya. Hindi para sa sarili ko. Diba? Hindi para kay Beverly. Yes, natutuwa yung mata ko na nakikita yon. Pero Lord, sabi ko, Lord, para sa iyo tong flower na to. Thank you, ah. Thank you po kasi binigyan mo ako ng victory this week. Ilan sa inyo yung hindi lang kayo nagdadasal ng victory? Pag natatanggap niyo yung victory, are you giving thanks to the Lord ng may gawa? Are you giving thanks to the Lord na kapag binibigyan niya kayo ng blessing, gagamitin niya din yung inyong, even your budget, magla-love offering ka because you thank God. Magbibigay ka ng tithe sa church because you thank God, because you have victory. No? Use it. Gamitin niyo po, to give gratitude to the Lord, no? I-value niyo yung mga victory na binibigay sa inyo ng Panginoon. Ako po, ginawa ko talaga. I buy flower for the Holy Spirit. Binigyan ko siya kasi siya yung nagbibigay sa akin ng lakas. Siya yung nagbibigay sa akin ng lahat ng victory nito. It's not about my power. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. No? Kaya kailangan yung ma-place itong mga kamay ninyo sa mga bagay na valuable. Huwag niyong ipi-place yung mga kamay ninyo sa mga karahasan, sa mga kalaswaan. Amen? Huwag niyong gagamitin ang mga kamay ninyo kasi this is holy. No? If you really receive Jesus Christ in your life, this is holy. Yung mga kamay ninyo is holy po. No po? Kaya, purihin po ang Panginoon kasi kinakasangkapan ng mga kamay natin when you believe. Yung mga paa ninyo. Bine-bless ng Panginoon yung mga paa ninyo to bring you the guidance and direction. Kung saan kayo dapat na maglalakad. Amen? Sabi niya dito, pwede kang may mga tamang gawin na mga bagay, pero mali yung direction mo. Amen? May mga tao dito na gumagawa kayo ng tama. Yes, tama yung ginagawa ninyo. No? Tama yung ginagawa ninyo. Kung halimbawa tumutulong kayo, tama yun, di ba?
Kasi kalooban ng Lord na tumulong kayo, pero sa maling tao, sa maling direksyon, sa maling paraan. Mali, no? Na kailangan maunawaan po ng wisdom ninyo, no, kung saan yung nilalakaran nyo. Yes, sometimes tama yung motibo mo, no? Pero sila mali ang direksyon. Sometimes naman tama ang motibo mo, pero yung ginagamit mo na para doon sa paglakad mo mali. Yung pinagagamitan mo mali. Kaya you have to understand, no? You have to desire. Amen? You have to value sa lahat ng gagawin ng kamay mo, no? Kasi dito muna magsisimula sa mind mo, no? Tapos ito ang gagawa eh. Ito ang gagawa, itong pipindot. Halimbawa, ATM yan, ito. Kamay mo ang gagamitin mo, di ba? May gagawin ka, kamay mo ang gagamitin mo. Amen? Business, kamay mo gagamitin mo. Tama? Mind, kamay. Tsaka pit. Yan ang tatlong dimension pala ng operation ng grace ng Lord sa mundong ito. Amen? Yung mind mo, yung kamay mo, at saka yung pit mo kung saan ka dadalhin. Amen? Kaya ba, kailangan mo ng divine direction. Kailangan mo ng wisdom para sa divine direction na pupuntahan mo. Amen? Sabi niya, kung totoong the Lord is my shepherd, you shall not want. Dapat yung ability ng leading and guidance niya nasa iyo. Amen? Kailangan angkinin ninyo. Kaya, pag-pray po natin, yung inyong mga, dali lang po. Excuse me. Let's pray po, para sa dimension and direction sa inyong mga mind, sa inyong mga kamay, at sa inyong mga paa. Hallelujah, Lord. We praise you, God. And I declare, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na espiritu at kapangyarihan, Panginoon, Lord, let the three dimension, Panginoon, ng kanilang ng head nila, ng hands nila, Lord, ng feet nila to receive and be upon them in mighty name of Jesus. Let the direction and guidance be upon them, Panginoon. Sa lahat ng pangunawa na ibibigay mo sa kanilang mind, Panginoon, at wisdom ng kanilang mind, Lord, be upon them in mighty name of Jesus, we pray. Sa lahat po ng kanilang creative at productive na gagawin ng kanilang mga kamay, O God, at desire, Panginoon, ng will mo para sa kanila, hindi yung sarili nilang will, Lord, in mighty name of Jesus. I rebuke, Panginoon, yung kanilang sariling will in mighty name of Jesus. Kung nakikita mo na sila ay gumagawa ng sarili lang nila dahil sa sarili nilang awa, sarili nilang pag-iisip, sarili nilang gawa, in mighty name of Jesus right now, I cut the chain to break in Jesus' name. At maputol na ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay, even dito sa kanilang financial, Panginoon, in Jesus' name, I release, Panginoon, that the productivity of their hand and desire be upon them in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, by the will of the Father, in Jesus' name we pray. Hallelujah. And Lord, I pray, Panginoon, sa lahat ng direksyon and guidance, Panginoon, sa kanilang mga paa. Kung saan man sila pupunta, Lord God, hallelujah, let many soul, Panginoon, be upon your feet in mighty name of Jesus dahil sa kanilang mga buhay. I-direct mo sila to save souls. I-direct mo sila, Panginoon, for your kingdom. I-direct mo sila, Panginoon, for your glory. Hallelujah. In mighty name of Jesus. In mighty name of Jesus, we pray, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama, for the blessing and blessing, Panginoon. Hallelujah. Na maging maunawain sila, Panginoon. Maging malalim ang kanilang dimension, Lord God, sa pamamagitan ng word mo, Lord, na binabasa ng kanilang mata, O God. I-bless mo sila sa lahat ng gagamitin, Panginoon, ng kanilang wisdom, ng kanilang hearing, na lahat ng senses nila i-activate mo, Lord. In mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, God. Kaya po, ipanalangin nyo yung inyong spiritual life. Na po, ipanalangin ninyo yung inyong mga spiritual life na nag-i-include sa passion nyo, no? Na kailangan, sa spiritual na paghakbang ninyo sa buhay ninyo, kailangan maranasan ninyo, no po, yung passion, no? Passion, hindi lang sa mga trabaho. Pamit po.
Amen. Ayan, yung passion po ninyo, no, sa spiritual life, dapat yun po yung mauna. Yung passion nyo sa word ng God, no po, sa word ng God, yun yung bilin ng Lord, no, this December po, no, i-increase nyo pa yung passion nyo sa spiritual na buhay ninyo, no, i-include ninyo yung passion nyo sa salita ng Diyos, no po, yung passion ninyo sa bahay ninyo, sa loob ng tahanan ninyo, para maging godly daw po yung mga pamilya ninyo. Amen. At sa lahat ng natatanggap ninyo, at sa lahat ng hindi nyo natatanggap, no po, there is always grace. Hindi lahat ng pinapanalangin ninyo mapupunta sa inyo. Hindi lahat ng at nang hindi nyo natatanggap, walang grace na nilagay ang Lord. Ang God ang nakakaalam ng future ninyo. Ang God din ang nakakaalam at nakakakita ng mga plano ng ibang tao sa inyo. Everything na mangyari sa buhay ninyo, mabuti daw man o masama ang mangyari sa inyong December na to, there is grace. At kailangan ninyong magpasalamat doon. Nagbibigay siya ng grace sa bawat isa ngayong December for His glory. At sasabihin niyo na lang, pagdating ng araw, tama pala si Lord. Tama pala yung mga ginamit na instrumento ng mga bibig ng Panginoon, ng mga tao na mag-advise sa inyo, lalo na yung mga binigyan ng authority ng Panginoon na ine-ignore ninyo. Be sensitive. Sabi nung nagpatotoo kanina, pinatotohanan niya, huwag kayong naniniwala sa mga taong ungodly. Lumapit kayo sa mga tao na godly. Buksan ninyo ang tenga ninyo, hindi pag sinabing Christian, totoong Christian. May fake na Christian. Amen? May fake na Christian at tandaan nyo yan. Sinabi yan sa salita ng Diyos, di ba? Na mismong kapwa Kristiyano ninyo ang kakagat sa inyo. Amen? Mismong kapwa Kristiyano ninyo, sabihin nyo, mali ba ang sinasabi ng salita ng Lord? Maraming pekeng Christian, kaya don't believe in Christian. Ang Christian po, 2 beses lang sinabi sa Bible, believe in the Christ follower. Yung disciple ni Christ. Doon kayo maniwala. Pag sinabing Christian sila, no. Unless sabihin nila, I am a follower of God. I am disciple of the Lord. I am servant of God. Hindi lang basta Christian. Amen? There is grace that causes men to pray. Huwag ninyong tatanggalin ang prayer life ninyo. Amen? Yung spirit of prayer and supplication sa Panginoon ang magbibigay sa inyo ng understanding. Yung mga tamad manalangin. Yung sinasabi niyong Kristiyano kayo pero ang tatamad niyong manalangin. Increase the spirit of prayer sa buhay ninyo. Yung supplication na binibigay ninyo sa Panginoon. No po? Yung command ng Lord, no, sa mga prayer ninyo, yung kayo 'di ba pag nagde-declare kayo ng declaration sa mga prayer ninyo, believe na magaganap po, no, yung mga prayer ninyo. If that is the will of the Lord. Huwag niyong kakalimutan 'yan. Kung will ng Lord sa panalangin ninyo, hindi yung namimilit kayo, basta yung Panginoon, basta ang Diyos po. Sa Diyos ako, 'di ba? Sa Diyos ako nagtitiwala. Yes, totoo 'yun. Magtiwala ka sa Diyos. Pero kapatid, magtiwala ka rin sa will ng Lord. Amen? Kasi, believe it or not, kung hindi para sa'yo yan, hindi yan para sa'yo. That is the will of the Lord. Huwag mo ipilit. Dahil sa sarili mong understanding or dahil sa emotion mo, sa sarili mong puso, o dahil sa awa mo sa mga tao. We are not feelers. Hindi dahil to feeling ko kasi mahal ko siya. Feeling ko kasi nakakaawa siya. Feeling ko kasi kailangan ko siyang tulungan. Feeling mo lang yun. Do not lean on your own understanding. Trust in the Lord. Lean not on your own understanding. We are called not to feel, but to believe. We are believers, not appealers. Amen? We are believers. We are followers. Amen? Followers and servant of God. Hindi tayo tagasunod sa mga evil. Hindi tayo tagasunod. We are not the
alipin ng kasalanan. Amen? Hindi tayo alipin ng kasalanan. Na po, hindi tayo alipin ng sarili mo kasi mismong sarili mo, kaaway mo. Kaya nga, die every day. Sabi ng Lord, di ba? Die every day. Hindi ito about sa'yo. Kaya ikalog-kalog po natin yung mga utak natin. It's not about you anymore. No? Your plan is not God's plan. Your mind is not God's mind. Amen? Your direction is not God's direction. Your way is not His way. Your wisdom is not His wisdom. Anong meron ka? The only things na meron kang ibibigay sa Diyos is your obedient and teachable heart to serve Him. That's the only thing na meron ka. Pero bakit pilit mong nilalabanan yung salita ng Diyos? Bakit pilit mong dinidecline and ini-ignore ang Lord sa buhay mo? Let me remind you, kapatid, it's not about you. Kung gusto ng Diyos na mag-asawa ka, then kailangan mong malaman yung first priority mo. Hindi mo nga kayang ibigay yung tamang oras sa Lord eh. Even budget mo nga, hindi mo kayang ibigay sa Lord eh. 'Di ba? Anong kaya mong i-sacrifice for God? Kung totoong minamahal natin ang Panginoon, the only thing na malalaman natin is, are we obeying Him? Because sabi ng Lord, if you obey me, if you love me, you obey me. Malinaw yun. Nasa John 15. Amen? Kung mahal mo ang Diyos, saan ka nakapokus? Minsan nga, nagbigay lang si Lord ng testing sa'yo eh. Nagkaroon ka na ng anxiety. Feeling ko, mag-isa ako. Sis, feeling ko, mag-isa ako. Mas nangingibabaw yung feeling mo kaysa sa gustong mangyari ng Lord. Inaantay niya i-respond mo. Kung gaano ka nagtitiwala sa Panginoon. Kahit na marami na siyang ginawa sa buhay mo, mas nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong gusto, sa sariling pag-ibig ng puso mo na hindi galing sa Diyos. Ang dami mo ng fault, ang dami mo ng failure, ang dami mo ng pinagsisisihan, pero wala ka namang binabago. Ang tunay na nagsosorry, nagbabago. Ang tunay na lumalapit, nagpapahubog. Ang tunay na sumusuko, nagpapadisiplina. Ang tunay na nagpapapalo, nagpapatuwid. Maraming baluktot na katwiran ng tao. Kaya nga ayaw ng Diyos yung mind eh. Ayaw din ng Lord yung emotion. Tingnan niyo si Moises. Nung nagturo sa kanya ang Panginoon, anong sabi ng Lord sa kanya? Speak to the stone. Ano sinabi? Ano ginawa niya? Hinampas. Because of the emotion. Yun na nga eh. Followers ng God yun ha, kapatid. Huwag mong sasabihin na mas magaling ka sa Diyos. Si Moises, dahil sa emotion niya, dahil kasi bakit niya hinampas yung bato? Alam niyo kung anong nangyari? Namatay kasi yung kapatid niya si Miriam. Sa galit niya, kahit narinig niya yung sinabi ng Lord na speak to the stone, ang ginawa niya, hinampas niya pa. Kaya hindi niya narating yung promised land. Kaya yung mga emosyon ninyo, yung mga taong nandito, Kuya Manuel, Ate Rose, Ate Ashley, Ate Mary Grace, Ate Annalyn, Ate Andrea, Ate Therese, Ate Selena, at Nanay Ludi, Ate Jane, Ate Brenda, Kuya Rico, Ate Jovita, Ate Eileen, Ate Jonalyn, Ate Fabrin, Ate Lisel, Ate Elena, Veronica, and Ate Ronaldine. Kalimutan ninyo ang inyong mga emosyon. It's not about you. Hindi ito tungkol sa'yo. Kung totoong tumanggap kayo sa Panginoon, sundin niyo yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi kayo ang gumagawa ng plano para sa sarili ninyo. Sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, I have plan for you. 'Di ba? Pero, oo nga, tinatanggap mo nga daw yung plan ng direction ng Panginoon. Amen? Pero bakit sarili mo pa rin ang nasusunod? Kape-pray mo lang ngayon, kanina, mamaya nagdesisyon ka na? Asan yung guidance? Nag-pray ka lang ngayon eh, 'di ba? Nagpe-pray ka pa lang ngayon, ikaw na rin ang gumagawa ng paraan para ma-solve mo yung problema nila. Amen? Open your mind, open your hand, and let the Lord lead your feet. Kung saan po kayo pupunta.
Kasi yung desire ninyo, hindi desire ng Lord. Kaya lagi nyong yung spiritual life ninyo, lagi nyong i-align sa Word of God. When you are close to the Word, you are close to the Lord. No? Yung hindi yung pag binigyan ka ng pagsubok ng Panginoon ngayon, hindi ka na nakatulog. Kasi ang totoo, alam niyo po kung bakit? Kung bakit may anxiety kayo? Kasi ang totoo, hindi naman kayo totoong nagtitiwala sa Diyos. No? Masakit pong pakinggan, pero yun ang totoo. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, may liberty, may freedom. Kasi where the Spirit of God, there is liberty and there is freedom. Bakit ka may anxiety? Amen? Normal po ang problema. Kapag niloob ng Lord na magkaroon ka ng problema, there is a will to na gagawin niya. Niloob nga ng Lord na mabulag yung bulag para maihayag ang kanyang glory. Niloob nga ng Lord na magkasakit si Job, mamatay ang lahat ng kanyang anak para for His glory. Kamusta ka, kapatid? Napagdaanan mo na ba yung pinagdaanan ni Job? At kung maglupasay ka dyan, akala mo namatayan ka ng buong pamilya? Napagdaanan mo na ba magkaroon ng ketong yung buong katawan mo at mga tika? Pero anong sabi ng isang servant? Si Job, walang ministry yan. Si Job, wala namang yan eh. Righteous man lang siya. Amen? Normal na tao na may pamilya. Normal na tao na katulad ninyo. Amen? Pinroster ng Lord because of His righteousness. Because of the grace of God and mercy for His glory. Amen? Pati mga negosyo ninyo na pinapasok ninyo, sigurado ba kayo na galing yan sa Diyos? One of these days, mawawala ang mga negosyo nyo na yan because na hindi yan ang makakabuti sa inyo. Pero hanggang ngayon, hawak-hawak ninyo yung negosyo na yan kasi naniniwala kayo na yan ay para sa inyo. Ikaw lang yun, hindi ang Diyos. Be sensitive. Be sensitive. Dahil akala mo kumikita ka diyan, pero ang totoo, mauubos ka. Unti-unti kang mauubos. Kasi hindi ka naging sensitibo. Una pa nga lang, titingnan mo yung mga head ng mga tao na yan. Yung mga head ng mga negosyo na pinapasok ninyo. Pagmasdan nyo ang kanilang pamumuhay. Nakakita nga ako ng online na gawain na. Yung kanilang, anong tinatawag doon, yung president nila may hawak na sigarilyo. No? Tapos sila daw yung number 1. You are not the number 1. Nung nakita ko na number 1 sila, no. My God is number 1. Alam ko agad na hindi sila number 1. No? They have crowd, yes. they have quantity ng tao na pinagmamalaki nila social media, sa internet, no? But believe it or not, ang evil, ang mga demonyo ngayon kumikilos sa social media. Lantaran. Ang mga demonyo ngayon, pag di nyo binuksan yung inyong mga eyes of senses, no? There is 2 eyes. May 2 senses ng paningin. Tingnan mo si Elijah. Nung sinabi niya, nabuksan mo yung servant ko, buksan mo yung mata ng servant ko. May ginamit na mata, nakita niya yung mga anghel na nakapalibot sa kanila. Nasusugudin sila sa king. Sa Book of King, pag nagbasa kayo. Kaya nga po magbasa kayo para alam niyo, there is 2 spiritual na mata. Hindi puro mata mo lang ang ginagamit mo. Kasi yung laman mo, hindi yan mata na spiritual eyes. Iba ang spiritual eyes na kaya nga may mga taong nakakakita eh. May mga taong pinagkalooban ng regalo na sila ang nakakakita ng prophecy ng buhay mo, hindi ikaw. Because there is a special gift na binigay sa kanila to prophesy. God is the same God yesterday, today, and tomorrow. Kung paano niyang ginamit si Elijah, kung paano niyang ginamit si Jeremiah, kung paano niyang ginamit si Moises, is the same strategy na gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya dapat may dinidecline din kayo sa buhay ninyo. Hindi kayo akap ng mga papasok sa buhay ninyo. Amen? Mag-iisip din po kayo.
No, kasi minsan, nakikita ng Lord yung mga action ninyo, nakikita ng Diyos, di ba? Yung mga wrongdoing ninyo. Ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 15:3, no? If I'm not mistaken, nakikita ng Diyos mabuti at masama na ginagawa ng tao. At may nagbabantay din sa inyo. Mabuti at masamang ginagawa nyo, bakit ka gumawa ng masama? Kasi may nagbabantay din sa'yo na nagsusulsol na gumawa ng masama. Hindi lang Diyos ang nagbabantay, pati demonyo nagbabantay sa kilos mo. Pag nakita niyang in love ka, pag nakita niyang in love ka sa pera, pag nakita niyang in love ka sa tao, maniwala ka. Even your anointed hand, gagamitin ng demonyo to become unholy. Even your anointed mind, gagamitin ng demonyo to become unholy. Even your anointed feet, gagamitin ng demonyo to be unholy. Make a decision today. Make a decision right now, right here. Faith now. Hebrew 11:1. Faith now. Hindi bukas, hindi sa susunod. Huwag kayong maghangad ng resulta muna. Yung nagpapasaway kayo sa Diyos bago kayo makinig. Huwag pong ganon. Kasi faith is not by sight. Amen? But by action. No? Hindi nakikita ng mata. Ang faith ay yung mga bagay na inaasahan mo na hindi mo nakikita. Bakit kayong mga tao, ang gusto ninyo makita muna? Yung mga resulta ng pinagagawa ninyo bago kayo maniwala sa Diyos. Gusto nyo munang masaktan kayo? Gusto nyo munang maparusahan? No? Yung mga tao na yung proseso nila noon pa, mula pa sa kwento ni Noah, hindi na ba talaga tayo natututo? 120 years na inaantay ng Diyos yung mga tao. Dahil sa hindi pakikinig, hindi paniniwala, 8 lang ang naligtas. Pamilya lang ni Noah ang nakinig. Bakit gustong-gusto natin makaranas ng mga pighati bago tayo? Jonah. Ay, nako. Nalubat po yung akin. Amen. Magtuloy tayo. Si Jonah po, inuutusan ng Panginoon. Yes, malakas yung kanyang hearing and sensitive ears na naririnig ang Panginoon. No po? Pero nagpasaway pa rin. Kaya, pinasakitan mo na pati ibang tao na dadamay dahil sa kanyang pakasaway. Ganun po ang paraan ng Diyos, hindi nagbabago. Kapag sumusuway kayo sa Panginoon, kapag sumusuway tayo sa Panginoon, pati mga pamilya ninyo nadadamay dahil sa pagsuway ninyo. Kasi bakit? Hindi gagalawin ng Diyos yung mga taong hindi mahalaga sa inyo. Gagalawin ng Panginoon at loloobin niyang galawin yung mga taong mahahalaga sa inyo. Narinig niyo yung testimony kanina? Diba? Dahil para siya sa Panginoon, yung buhay niya para sa Diyos, nakadesenyo para sa Panginoon. Kahit dumaan siya ng maraming pagsubok, pinabalik siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang asawa, in-stroke ng Diyos. Ibang tao ba yung in-stroke ng Diyos? Hindi. Amen? Kasi pag ibang tao ang ginamit at kinasangkapan ng Panginoon, hindi naman siya mababago. Your mind is not my mind. Your way is not my way. Sabi ng Diyos. Diba? Hanggang dumating sa point na sumuko na siya, gusto niyo bang galawin ng Lord yung mga mahal sa buhay niyo bago kayo matuto? It's your choice. It's your choice. Hanggat hindi kayo nakikinig sa mga taong na divine helper ninyo, mga pastor, mga taong nagsasalita about sa Diyos, no? Maging sensitibo din kayo kung yung mga tao na yon kinakasangkapan talaga ng Panginoon sa pagpapahayag sa inyo. No? May kanya-kanya tayong Holy Spirit, same Spirit na may kapangyarihan. May mga tao na ilalayo sa inyo,
May mga tao na gagamitin na malapit sa inyo para mailapit kayo sa paanan ng Panginoon. You have the divine helper. You have the divine destiny ng relationship ninyo. Kaya, in the name of Jesus, nawa buksan po ng Panginoon ang lahat ng mga nahuhulog ang espiritual na buhay. Ano po? Yung mga nagko-compromise na lang kayo sa tao, no? Nagiging prayerless kayo. Amen? Kaya kayo nagiging towerless. Huwag ninyong binabaliwala ang prayer, ang worship, ang word. Yung basic na binibigay ng Lord na kinatatamaran ninyo tapos gusto ninyo ma-bless. Devotion, kinatatamaran ninyo tapos gusto ninyo ma-bless. Serve the house of the Lord. Even your time, even your tithes, even your love. Serve the house of the Lord. Nagbibigay ka ng time pero yung budget mo, limited. Diba? Pero gusto mong i-bless ng provision. Pero yung budget mo, ayaw mo ibigay. Sabi ng Lord, dalhin mo sa akin ang ika-10 mo. Sige, subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan ang pintuan ng langit. Amen? Pero hanggang ngayon, gusto mo lang, tulungan ka ng Lord, pero ang damot-damot mo sa kingdom ng Diyos. Ang damot mo. Halos ayaw mong maglabas, pero gusto mong mag-provide siya para sa'yo. Amen? Serve the kingdom of Lord. Serve po. No? Yan ang sinasabi ng Lord sa atin. Kaya this 2024, no? The favor of the Lord this December marireceive po. No, sa lahat ng mga magiging obedient sa Panginoon, you will receive, tandaan nyo tong araw na to, from December 31, marireceive mo ang favor upon favor. Yung iba po, na-receive na nila. No, dineclare na ng Lord yan, no? One of the favor na binigay ng Lord na inirelease niya, si Ate Laarni. Si Ate Laarni Habla, pumasa po ng kanyang pagiging abogado. December 5. Nirelease ng Lord yung blessing niya. Amen? Hindi ko alam kung sino pa sa inyo sa lahat ng panalangin na sinend nyo sa Panginoon, kung sino pa ang nakapag-receive sa inyo ng mga declaration and blessing this December na nauna nang binigay sa inyo ng Panginoon. Yung iba dito na bless ng provision, yung iba dito na bless ng negosyo, yung iba dito na bless po sa life, extension ng life, no, binigay ng Panginoon. Hindi ko nakikita kung sino. I don't have that gift na makita ko kung sino-sino sila. No? But alam ko sa puso ko, nag-i-speak ang Lord na na-receive nyo na yon. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, that this December, marireceive ninyo from today to December 31, the favor of the Lord mangyayari sa inyo. But, ito po yung warning ng Panginoon sa 2024. 2024 po, merong serious challenge sa buhay ng bawat isa, mga Kristiyano. Turbulence po, no? Talagang turbo. Turbo, maging handa kayo. Sabi ng Lord, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo because God will redeem the future. Nire-redeem ng Lord ang future. No? Kaya itong serious challenges na darating ng 2024 na nakapropesiya, no? Yung ibang tao, titiklopin ng Diyos yung kanilang company. Babagsak. Yung ibang mga tao mawawalan trabaho. 2024. May mga magulang na magpi-PTA meeting kasi maraming problema na lalabas. May mga tao na magkakaroon ng problema pinansyal dahil sa carelessness. This 2024, maging modest po kayo sa pamumuhay ninyo. Maging decent kayo. Pahalagahan ninyo kung sino yung Diyos na pinagsaserban ninyo. Huwag kayong mga careless sa pagdidesisyon nyo sa pera ninyo. Amen? Magkakaroon ng mga rough time ang mga tao.
At sa 2024, maraming lalabas na mga namumuhay na Kristiyano na peke. Pekeng pamumuhay ng mga Kristiyano sa 2024. Marami. Kaya maging sensitibo kayo. Pahalagahan niyo daw po yun. May nagwawala po yata. Ay, so, Amen. So praise God po. Pahalagahan niyo po yung inyong mga bukas yata yung aking headset. pahalagahan niyo po yung mga dignity and integrity na binibigay po ng Panginoon sa inyo. Sa inyong mga buhay. Kasi kayo ang magpo-provide ng integrity sa inyo. Sa inyong pangalan, sa inyong mga gawa. You have to choose the Sorry, right, ako pala yun. Sorry, sister. you have to choose the right decision po. Kailangan kayong magkaroon ng disiplina sa sarili. Na po, don't compromise sa mga people. Magbabad kayo sa spiritual life ninyo sa salita ng Diyos. Kailangan ma-meet ninyo yung mga intelligent na mga alagad ng Panginoon. Doon po kayo makipag-commit sa mga people na may intelligent at integrity na magpapayo at magsasalita para sa inyo. Lumayo daw po kayo sa mga tao na nakikipaglaro. Lumayo po kayo sa mga tao na nakikipaglaro sa paligid ninyo. Lalo na daw po sa mga social media. No? Lalo na po sa mga social media. Kaya dito, binigyan niya tayo ng 5 investment po. Kailangan yung i-invest this 2024 para gumabay sa inyong life of spiritual po. Yung spiritual investment, number 1. Mag-invest po kayo sa spiritual investment. Wag lang puro sa negosyo. Amen? Kasi lahat ng i-invest nyo sa Panginoon, kapatid, babalik sa inyo. Pero yung mga ini-invest ninyo sa tao, hindi yan babalik sa inyo. Unless God lead you sa people na yon, sa tao na yon. Invest to the kingdom of the Lord. Bukod sa tithes ninyo, yung love offering ninyo, magkabukod yon. I am not a pastor. Hindi ako pastor. Servant lang ako, tagapaglingkod ng Panginoon. Para sabihin ko sa inyo yung mga bagay na to. Serve sa kingdom ng Lord. Kasi yung financial na problema ninyo, yaan na magbibigay sa inyo ng divine provision. Amen? Yung magbigay po kayo, yung magkaroon kayo ng potential, magkaroon kayo ng stamina, matatag na spiritual investment. Invest, number 2, invest in your mind. Mag-invest kayo dyan sa mga head ninyo. I-renew nyo yung mind ninyo. I-renew ninyo yung mga mind ninyo kasi kung anong ini-store mo dito sa mind ninyo, yan ang mag-aano sa inyo ng deliver kung anong gagawin ninyo. Kung ang nire-restore nyo dito, puro makamundong bagay, makamundo rin ang gagawin ninyo. Pero kung ang ini-invest ninyo dito, mga bagay na kapuri-puri, totoo at mabuti, hindi kayo magkakamali. Your mental is very important to invest. Kaya there is renewing mind. This 2024, renew your mind. Invest nyo yan. I-invest nyo yung renewing your mind. Number 3, invest in your health and in your wealth. Magkasama yun. Si Job, amen, ginalaw ng Diyos, di ba? Pati ang health niya, pero binalik ang wealth. Si Jose, ginamit din, di ba? Nag-suffer siya sa kanyang buhay, yung physical na life niya, nakulong ng maraming taon, pero in-increase ng Lord. At kasama yun ang wealth niya. Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa pagsunod niya sa Diyos. Lahat ng ini-increase ng Lord, ng kayamanan, ay lahat din ng tao na sumusunod sa Diyos. Kapag naging healthy ang lifestyle mo this 2024,
Kapag naging healthy po ang inyong lifestyle this 2024, magiging healthy din ang inyong wealth. Amen? Kaya, mag-invest kayo sa inyong well-being, sa mga kalusugan ninyo. Ingatan din ninyo. Hindi lang sa spiritual. Yung physical ninyo is a temple of God. Yung mga bawal na mga bagay na nakakaano sa inyo, i-invest nyo rin sa katawan ninyo. Matulog kayo sa tamang oras. Pag napapagod, ipahinga. Sabi ng Panginoon, yung mga nag-aalala dito, sino daw ang makapagdudugtong ng 1 oras ng buhay ninyo para sa pag-aalala? Wala. Kaya kahit magdamag ka pang magising, no, may mga bagay na it is in God's hands, hindi sa'yo. At niloloob ng Panginoon na mangyari yan, for financial man o health. But God will provide. Not your way, but God's way. At dumarating sa point na hindi mo talaga mapoprovide yung iba kasi gusto ng Lord magtiwala ka sa Kanya. Kaya invest nyo po yung wealth, health. At God will follow. No, God will follow sa wealth ninyo. Number 4, invest your strategic relationship. Yung relationship na ine-invest ninyo, no? Pag sinabing strategic relationship, yung long-term po na relation, no? Long-term. Siguraduhin yung long-term yung relation nyo. That is the divine relationship po. Hindi ko sinasabi yung ordinary relationship ninyo. Ang sinasabi dito, yung long-term relationship sa Diyos. Relationship na nag-gain. No po? Hindi nagpe-pain. Kung meron mang pain yan at brokenness, sisiguraduhin ng Lord sa'yo that every pain, there's a gain. Every brokenness, amen? Meron yang every brokenness nyo, meron yang victory. Na po? Merong i-release ang Lord. Amen? Kaya, for the sake of His mercy, sinasabi niya po sa inyo, sa ating lahat, na may mga tao po na binuhos na ang grace ng Diyos, binuhos na po ang glory ng Panginoon sa bawat isa sa atin. For His glory, lahat ng grace na natatanggap natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung ibang tao, mercy na lang yung natatanggap nila sa Lord. Kapag nawala pa yung mercy na yun, kawawa po yung tao na yun. Amen. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero hindi yung mga kasalanan na tinatanggap natin, ino-open natin yung door sa kasalanan. Yung makasalanan ang mahal ng Diyos, hindi yung kasalanan. Kaya nga meron tayong sinusurrender sa Lord na kasalanan. I-release po ninyo yan. Tanggalin nyo yan. Kung gusto nyo maging blessed sa Panginoon, tanggalin nyo po yan. At sinasabi ng Lord dito sa atin, pray for the truth. Magdasal kayo sa katotohanan, hindi yung mga deception ninyo. Pinagdadasal ninyo, hindi nga para sa inyo tao na yan eh. Buksan niyo yung mga mind ninyo, mga isip ninyo, mga wisdom na nagmumula sa Diyos, hindi sa inyong sarili. May mga taong dinala sa inyo pero hindi para sa inyo. Hindi ang Diyos ang nagpadala niyan. Kaya maging matalino po kayo. Number 5, invest in the Holy Spirit power. Maging empower at maging activate po, no? Sa inyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Mabuhay po kayo ng nakaano sa Panginoon. Alam niyo po dito sa Ecclesiastes 11. Ecclesiastes, hallelujah. Ecclesiastes 11 verse 2. Sabi niya po dito, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat hindi mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo. No? Kaya yung mga wealth po ninyo, no? Siguraduhin niyo po na naibibigay ninyo para sa kalooban ng Panginoon. Siguraduhin niyo na yung mga ini-invest ninyo, mag-gain kayo for God's glory.
Dahil lahat ng grace na nare-receive natin, dapat ang mangyayari is for His grace. For His grace. Ay for His glory. Kaya nga ang pamagat ng ating is glory and grace. Siguraduhin nyo po na nai-invest nyo yan for the glory of God. Pero kung nag-i-invest ka lang ng sariling kaunawaan mo, mag-i-invest ka rin ng consequence sa mga ginagawa mo. At ikaw lang din ang magsasuffer nun. Hindi natin pwedeng pagsapirin ang Diyos sa ginagawa niya. Tayo din ang magsasuffer sa lahat ng decision natin. Kaya siguraduhin nyo na yung discernment ng decision ninyo is for the divine relationship na nakakomit kayo from the divine helper and divine comfort through the power of the Holy Spirit in you. Amen? Kaya yung mga job ninyo, mga pera ninyo, sabi niya, the only money grow is the investment for God's kingdom. Ang investment lang daw na nag-grow ay pag ininvest mo yan sa kingdom of God. Hindi ko sinabi invest nyo lahat yan. No? May portion na sinabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Believe it or not, ang Diyos ang magbubukas ng mga saradong pintuan para sa inyo. At ang Diyos ang magpapalaya sa inyo, hindi ang taong magpapalaya sa inyo. Nakasalalay ang paglaya ninyo sa bawat desisyon na gagawin ninyo ngayon para sa 2024 ninyo. Wala kayong espiritu na tinatalian, no? Kayo lang ang nagtatali because of your decision kasi hindi nyo pinakinggan yung discernment ng divine helper. There is a divine helper, hindi ko alam kung sino at kanino kayo idadala ng Diyos. The prophecy. The prophecy helper ninyo, hindi ko alam kung sino at kanino kayo dadalhin. But believe it or not, God is still using the fivefold ministry sa mundong ito. Kung hindi mo pa yun nakikita, listen to the Word of God. Listen to your best teacher, si Holy Spirit. Let the Holy Spirit empower you right now. Let the Holy Spirit tell you what to do. Let the prophesy. Makinig kayo. They are gift. Kapag nakikinig kayo sa prophesy sa inyo at sa sinasabi sa inyo ng mga tinalaga ng mga Panginoon, samahan nyo ng prayer. Samahan nyo ng tiwala sa Diyos, hindi tiwala sa sarili nyo at huwag kayong magtiwala sa mga fake na tao. Spend time to your spiritual life. I-increase nyo yung growth ninyo this 2024. Kung tamad kayo ngayon, i-rebuke nyo yung katamaran. I-spend time. Spend time nga kayo sa social media ninyo eh. Nakaka-spend time nga kayo sa mga mga job ninyo eh. Be organized. Kasi ang ating Diyos ay God of order. Diba? God of order siya, kaya sinasabi to sa inyo. Sinasabi to sa ating lahat ngayon, 'di ba? Kung gusto mo ng provision, amen? Sumunod ka din sa prophetic way ng Lord. Sumunod ka rin sa prophecy ng Panginoon. Mangyayari ang revelation. Magaganap ang revelasyon. Yun ang prophecy, kapatid. Kaya maging mautak ka. Sinabi nga kapwa Kristiyano magkakagatan. Maraming mga huwad na propeta na lalabas. But kapatid, there is a Holy Spirit and powerful Holy Spirit. Anong gumagapos sa iyo? Pangangalunya, utang, maling pag-ibig, maling plano ng buhay ninyo. Kalagad ninyo yung mga kamay niyo dyan. You have the power to speak the power of the Holy Spirit sa buhay ninyo this coming 2024. You have the power of discernment. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano at tinanggap mo ang Holy Spirit, the discernment of Christ Jesus in your life is in you. Is in you. Kailangan mo lang i-activate. I-activate nyo. Believe it. We are living by spiritual. Hindi tao ka lang.
You are supernatural now. Dati natural ka lang. Ngayon you are supernatural because of supernatural God. Dati ordinary ka lang, yes. Kaya ka alipin ng kasalanan. But God died for you. Bakit hindi mo kayang mamatay para sa Diyos? Relationship is sacrifice. If God can die for you, why you cannot die for the Lord? For His glory. Gusto mo Diyos lang ang namamatay para sa'yo? Gusto mo Diyos lang ang nagbabayad para sa gawa mo? It will never happen. Sumunod at hindi ka sa Panginoon. You will take all the consequence. And there is second life. Believe it or not, your decision will bring you to the future. Kung magpapaalipin ka sa kasalanan, magiging alipin ka rin sa lugar kung saan susunugin ang lahat ng kaluluwa, ang lahat ng hindi nag-obey, ang lahat ng hindi nagpadisiplina sa Diyos. There is time, and there is the end of time. There is decision, and there is the end of decision. There is life, but there's the end of life. There is temporary life, and there is eternal life. Para kanino ka? Para saan ka? You have to decide. Make a decision now. Sobrang mahal ka ng Diyos para marinig mo tong salita na to. Hindi lahat ng tao nakarinig ng mensaheng ito, kapatid. Kaya nga sabi ng Lord, hindi pa siya bumababa ngayon dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para mamili. Faith now. Pananampalataya at believe sa katotohanan. There's only one way at walang shortcut. Only the Son of the living God, Jesus Christ, is the only way to prosper, to have eternal life, to have way, and to have the truth. There's only way, and the only way is Jesus Christ. Hubad kang bumaba dito sa lupa, hubad kang aakyat sa langit. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan yung mga demonyo sa buhay mo. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan yung mga kasalanan sa buhay mo na gumagapos sa'yo hanggang ngayon. Nadidelay daw yung mga prayers ninyo dahil pinipigil, may pumipigil. Katulad kay Gabriel, kay Daniel. Mag-fasting kayo. Have sacrifice. Prayer and fasting is powerful. Worship. Deliverance of the word. Deliverance of your sin. Tanggalin po ninyo. God is love to those who love me. Sabi ng Diyos. The Lord says, I will rescue those who love me, and I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life and give them my salvation. Psalm 91. The Lord says. Amen. Kaya nga, sabi ng Lord, those who live in the shelter of the Most High. Ang lahat ng nakapanahanan, di ba? Sa makapangyarihan, ano ba yung Tagalog nun? Nung sa Psalm 91, yung verse 1 po, sino nakakamemorya? Verse 1 lang po. Di ba? Ano yung Siyang naghahangad. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Amen. Ay mananatili sa kapangyarihan. Di ba? Ay mananatili sa kapangyarihan. Sabi niya. Di ba? Kung mananatili ka. Amen? Kung mananatili ka sa kapangyarihan ng Diyos at mananahan ka doon, mananatili siya sa'yo. Sabi, di ba? Pati yung shadow niya po, ibibigay niya sa inyo. Amen? Pati yung shadow ng Panginoon, no? Sabi niya doon, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty.
of the Almighty, the El Shaddai. This I declare about the Lord. The Lord is my refuge, my home. Amen? Sabi niya, the Lord is my refuge, my place of safety, my God. Amen? Di ba sabi niya? Yun yung sabi niya sa Psalm 91 eh. Di ba? The Lord is my place of safety, my refuge. Di ba? Kaya nga sabi niya, anong sabi niya doon? He is your faithfulness and promises, your armor and protection. Sino mag-iingat sa'yo? Hindi yung mga tao sa paligid mo. Unless they are divine helper na binigay ng Diyos sa'yo. He is the God. Pero kung nakakapanahanan ka sa Holy Spirit, do you understand the Psalm 91, kapatid? Kaya lagi niyong iti-declare yan. Even your shadow, nakakapagpagaling ng sakit. Katulad ni Pedro, dinaanan ng shadow ng Pedro. Gumaling. Amen? Diba? Huwag kayong matakot sa sakit. Sabi niya, do not dread the disease. Diba? Huwag kayong matakot. Kahit na 1,000 falls at your side. Diba? Huwag kayong matakot. Kahit marami pa sila. Kahit iisang Diyos lang ang kakampi mo. Panalo ka. Amen? Diba? No evil will touch you. No evil will touch you. Sabi ng Diyos, walang makakagalaw sa inyo. Kahit sa pamilya mo, walang gagalaw. When you trust in the Lord. Bakit to sinasabi? Sabi ng Lord, He will order His angel wherever you go. Ililid ka ng Lord, saan ka man magpunta, pati mga angel niya uutusan niya. You have the power to declare. No? Mag-power ka ng declare kasi mas mataas ang level mo sa anghel. I-declare mo, Lord, I declare, nagagabayan mo ng libu-libong mga anghel yung aking mga pamilya. You have the power because the God itself, the Holy Spirit is in you. No? Sabi na, do not dread the disease and stalk in darkness. Bakit po? Kasi nasa kadiliman ang pag-atake ng mga kaaway. Tuwing madilim, umaatake sila. Kaya nga sabi ng Lord, habang maliwanag anak, maglakad ka na. Habang nakikita mo pa ang mundong ito, maglakad ka na. Pero pag mag-aalipin ka, magpapaalipin ka sa masasama, there is evil at sa darkness sila kumikilos. Kaya maging matalino po kayo. Maging matalino kayo. Kaya purihin ang Panginoon, no? Katulad ng mga pangako niya. He is the one who will rescue you. He is the one who will protect you. He is the one of salvation. Hindi ko sinabing nasa akin ang salvation. It is in the hand of the Lord. Sabi niya nga di ba? For God so loved the world. At kung sino man ang maniwala ka muna. Magtiwala ka muna. Sumampalataya ka kung gusto mong makita ang eternal life. There is a promised land for you and for me. And there is God na babalik muli. Kaya nga hindi niya pinabayaang mauud yung kanyang katawan Kasi gagamitin niya ulit yung katawan na yun para sunduin tayong lahat. You have to believe. You have to trust in the Lord sa mga plano niya sa buhay mo. You have to believe in kingdom. Sabi ng Genesis, Sabi ng Genesis 1, in the beginning, di ba? In the beginning is Word. Di ba? Sabi niya, in the beginning, God created the heaven and the earth. God created, sabi niya dito, ang linaw in the beginning, God created the heaven and earth. Kung kinreate ng Diyos ang heaven and earth, nasaan ang Diyos? Pag-isipan niyo pong mabuti. Di ba? Nasaan sila? Nasaan ang Diyos? Kung kinreate niya pala yung heaven and earth, nasaan ang Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Lord, kung hindi mo sama, wherever you go, I will be there. Wherever you go, I will never forsake you nor leave you. If God created the heaven and earth, nasaan ang Diyos? You have the power to activate. You have the power to empower. You have the power. Hindi sa sarili mong lakas.
yung nagpatotoo kanina, they have the power na i-overcome ang death. Sino ang nagbigay ng kapangyarihan to overcome the death? Sino ang nagbuhay sa patay? There's only one God to serve. There's only one God. Kaya mag-decide ka, kapatid. The power of the Holy Trinity will exalt. At bibigyan lang ng isang oras ang demonyo para maghari. Limitado. But the Holy Trinity will declare the salvation, the power of the Almighty God. The beginning and end. The Jehovah Jireh. Jehovah Sini. Adonai. The El Shaddai. The Jehovah. The Son of the living God. From the beginning is Word, and the Word is God. There is darkness, pero nagbigay ang Lord ng light. He is the greatest light. And the power of the Holy Spirit, this generation, will reveal when you believe. Just believe. Just believe. God is opening the door sa bawat isa at isasarado niya kung sino ang nagbukas at kung sino nagsarado ng pintuan ng Ark of Noah is the same God na magbubukas at magsasarado ng pintuan ng buhay mo. Amen? Purihin po ang Panginoon and let praise God. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we praise you and we lift our hand to worship you. We receive the declaration for the favor upon favor this December. And Lord, the wisdom and discernment this 2024, yung direction and instruction na binigay mo sa amin to live spiritual life, to increase our spiritual life, Lord. To increase the power, to increase our health, to invest, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami, Lord, for your glory. Thank you for your grace and mercy na patuloy mong inububuhos sa araw na to. Lord, let's prophesy, Panginoon. Be manifest right now in the mighty name of Jesus Christ, we pray, Lord. Lord, declare your prophecy right now. Declare, Lord, sa buhay ni Kuya Manuel, Panginoon, gamitin mo siya. Kasakampanin mo yung buhay niya, Lord. Ikaw ang nag-utos nito. Ikaw ang nagsabit nito at ikaw ang nag-declare nito. In mighty name of Jesus, we pray. Empower him right now. Saan man siyang nandoon na lugar, Lord, the mantle, and I draw the bloodline of your blood. In mighty name of Jesus, we pray to manifest in his life right now. Lord, mag-prophesy ka. Let the power of prophecy factor be upon him in mighty name of Jesus. Use him. Use him, oh God. Increase the faith, Lord, and let the power, Panginoon, ng blood covering mo sa bawat isa na nandito sa loob ng gawain. Ibukas mo ang pintuan ng pagpapala sa kanila. Lord, unahin mo ang kanilang spiritual na buhay. Unahin mo, Panginoon, ang kanilang spiritual na dedication ng time, life, and budget para sa iyo. Buksan mo, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang tahanan, pamilya, at mga mahal sa buhay, O God. And let the divine protection be upon them. I plead in the name of Jesus. The blood and precious blood na naglinis at nagpalaya ng aming mga kasalanan. And by the power of the Holy Spirit, I declare and decree in the name of Jesus na lahat, Panginoon, ng pagpapala and favor this December at sa mga susunod na taon be upon them. The obedient humility, Panginoon, in mighty name of Jesus, and teachable heart be upon them. Hallelujah. Let the fear of the Lord be manifest in their life. In Jesus' name.
In Jesus' name. At kalagan mo, yung mga kadena ng nakagapos, yung mga kamay na nakagapos, yung mga mind na nakagapos sa kadena, yung mga paa, Panginoon, for their dimension, their direction, for the dimension in mighty name of Jesus, to direct and to guide them. In Jesus' name we pray. And by the power of the Holy Spirit, I declare and I decree, in the name of the Father, in the name of the living Son, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be manifest. In mighty name of Jesus we pray. Balutin mo, Ama, ng banal na dugo at gapusin ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Thank you po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ayan, so tawagin ko po this is the night, hindi ko alam kung sino sa inyo, no? Let's call Kuya Manuel. Hindi po ako hihingi ng inyong mga insight. I want to hear the prophecy. Yun po ang ng Lord. Ang leading ng Lord is to prophesy right now, right here. In Jesus' name. Amen po, Kuya Manuel. Amen po. Ay, narinig po ba ako? Yan, medyo ganito lang yung voice ko kasi may mga tao talaga dito sa Macdo. But, yun na nga. Praise God po. Praise God po at nasa mo dito. Ate Beverly, this meeting is, tawag dito, sila yung mga people na pinaform mo po, tama po ba? Okay, sige. So, ikaw yung overall leader dito, ate? Isa po ako. Okay, sige. Sige po. Sige po. Give me ilang seconds na. Okay, all right. So let me just orient everyone that the prophecy that we're doing, okay, hindi lang po siya kulong sa individual prophecy.